Hello, hello, Aris Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading for December Pera and Career. So mga Aris, let's begin. Inhale and exhale at the center of your reading, your core energy. You have the Star card. Beautiful. In the area of what you need to focus on, you have the Judgment card. Yes. In the area of what you need, you have the Six of Cups. Beautiful, beautiful. In the area of what's affecting your current energy, the Knight of Swords. In the area of your near future, meron po kayong the Queen of Wands. In the area of your challenge, meron po kayong the Two of Pentacles. In the area of your fortune, meron po kayong the Knight of Pentacles. Wow, beautiful, beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, meron po kayong the Three of Wands. At ang outcome niyo po for the month, para po sa inyong pera and career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Aries, thank you po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi po nag-i-skip ng ads every time na meron po tayong free reading for Aries dito sa ating channel. So thank you po for not skipping the ads. So, at the background of your energy, meron po kayong the Sun card. Tapos na. This is really a happy month pagdating po sa inyong pera and career. So, congrats po. Sun card's all about you having fun, having this freedom and excitement, no? Talagang napakasayang buwan ito para sa inyong lahat. Nakita ko rito yung kaliwanagan ng isip mo, ng direksyon ng gagawin mo, no? Kung ikaw ay dumadanas ngayon, Aris, while watching this video, kung may problema ka sa pera or sa karera mo, sa trabaho, nakita ko rito na things will be better and that you will get the enlightenment that you need para masagot mo yung mga solusyon sa mga bagay na yan. So don't worry, this month will be really fine for you. Okay? Partneran natin to ng card of the month pagdating sa pera and career. Understanding. Understanding is the key to deep connections. So tamang-tama nga, sabi ko sa inyo, maliliwanagan ka tungkol sa mga bagay and then lalaya ka from all the parang conflicting emotions or conflicting situations at makakahanap ka na ng daan palabas sa mga bagay na yan. And you will be very happy this month. Makakalaya ka and then makakahinga ka ng maluwag. Good for you. Okay? So at the center, meron po tayong the Star card. Star card in your overall energy, things are getting better. Napakagandang mensahe para sa inyo, Aries. Kung nanggaling ka sa medyo magulo, mahirap na kalagayan pagdating sa inyong pera, pagdating sa inyong career, sinasabi na yung spirit guides na bubuti na yan. Gumagaan, gumaganda. Kaya hindi mo na kailangan matakot pa o mangamba or ma-stress masyado because God is providing you answers and solutions para yung mga bagay na yan ay maging okay na. For some of you na nanggaling sa, alam ko pera and career ito, pero narinig ko na other Aries dyan na nanggaling sa medyo hindi magandang aspeto ng health ninyo, everything is going better. Gagaling ka, bubuti na yung kalagayan ng katawan mo, and babalik ka na ulit sa dating sistema or dating sigla ng buhay mo at magiging okay na ulit yung iyong performance, parang ganyan. So, continue drinking your water, drinking your vitamins. If you're having this less sleep, matulog ng 7 to 8 hours para makapag-replenish yung katawan mo at makabawi ka na. Okay? For other Aries yan. But for many of you, this month, pagdating po sa pera and career, is a great time to really fulfill your dreams. Okay? Meron kang winish, meron kang pinag-pray nitong nakaraang buwan or nitong buong taon. And ngayon, December, malaki ang chance mo to achieve that dream, to achieve that goal. So continue watering that goal, continue watering that hope sa puso mo, and it will be yours. Okay? Kaya sobrang saya mo today kasi talaga namang nakalagpas ka na doon sa pinakamahirap na parte ng taon na ito. And this December, ito yung simula ng pagbuti ng lahat ng bagay. Okay? Star card, clarify natin siya.
So siya nga pala Aries, since ito po ay December pera and career, ilapag mo na sa baba kung ano yung mga wish mo pagdating sa inyong money and trabaho. So example, I manifest na yung pera ko this month na blank ay mangyari na, or I manifest na yung trabaho kong blank ay matupad na, no? So ilapag mo yan sa baba, it will come true. Tumapon. Not you, not you. Star cards being clarified by the Five of Wands. Yes. Magulo man ang paligid, marami mang kakompetisyon, marami mang karibal or mga outside forces na maaaring magpa-down sa'yo o magpahina ng kumpiyansa mo. Pero kitang-kita ko rito na kayang-kaya mo magwagi laban sa mga taong iyan. Kung very, very competitive ang ginagalawan mong mundo, Aries, kitang-kita ko rito na ikaw yung talaga mag-stand out. You're the chosen one. Kitang-kita ko rito. You are on the spotlight. And everybody's looking at you na parang, "Hi, ang galing ni Aries. Nagawa niya." And you are above the rest, kumbaga. So, kayang-kaya mo yan, okay? Kung ito man kalituhan sa isip mo, Aries, sa ibang Aries dyan, alilinaw na rin yan. Sabi ko nga sa inyo, may kaliwanagan na isip para matumbok mo na, finally, kung ano yung pinakagusto mo at yung goal mo. So, don't worry. Things will be better. Things will be fine when it comes to your dreams, job, and kaperahan. Okay? In the area of what you need to focus, meron po kayong judgment card. May mga bagay ka daw, Aries, na kailangan mo daw pakinggan. I'm hearing meron ka daw pilit iniiwasan or ini-ignore na bagay sa buhay mo na maybe ayaw mong harapin kasi nga dagdag problema o dagdag stress. Pero pabalik-balik daw kasi. And you need to address this once and for all. No? Parang kailangan talaga na harapin na, pag-usapan na, gawin mo na yung dapat gawin para matapos na yan. I don't know why. I'm hearing kasi iniiwasan mo yung tawag sa'yo. Iniiwasan mo yung issue. Iniiwasan mo na pag-usapan siya. And now, nakita ko yung surrendering. You need to surrender yourself and tell yourself na siguro nga, hindi ko to kayang iwasan na and kailangan ko ng upuan at harapin. At yun ang kailangan mo this time. You need to realize something. Whether ito'y pag-uusap or meeting or talagang mga sinsinang pagtingin tukol sa aspetong yan, kung ano man yung outcome dito, makakahinga ka kasi marirealize mo na kaya mo pala siyang harapin at kayang-kaya mo palang i-maneuver kung ano man yung bunga nito. So listen to the call, answer that call, and take on the adventure of seeking the truth. Meron ka daw mga dapat ma-realize at mga dapat malaman at harapin mo yan. Nakita ko rito na it will set you free with a sound card. Kung ano man yung truth na yan, okay? Judgment card, clarify natin. But first, mga Aries, saan po kayo nakatira? Saan po kayo nanonood ng ating special reading for the month? Comment down below. I wanna know kung saan po nakakarating na parte ng Pilipinas o buong mundo ang ating mga readings. Okay po? Judgment card. The 10 of Wands. Yes. Para matanggal na yung bigat sa dibdib mo o sa likuran mo, yung mga pinapasan-pasan mong mga burdens, obligations, responsibilidad. Alam ko na medyo mabigat na yan. And you need to realize some lighter ways to carry these things. Halimbawa, marami kang responsibilidad. Sabi na yung spirit guides, may mga paraan para gumaan yan. May mga paraan para maalis sa'yo yung baggages, yung bigat na yan. And you need to see na sometimes others' responsibility ay hindi mo na kailangan pasanin pa. Masyado mo daw kasing sinasarili ang mga bagay-bagay to the point na ikaw yung nahihirapan. So, makinig ka sa mga realizations mo na parang, okay, siguro nga kailangan ko na itong bitawan, kailangan ko na itong pabayaan, kailangan ko na itong let go so that whatever you're carrying ay hindi na ganun kasakit at kabigat. You need to realize this. Surrender to God para magawa mo yung tamang gawin. Okay? Kailangan mo yan this time. In the area of what you need, you have the Six of Cups. You need to reconcile from the past, Aries. No? Kailangan mong mapatawad ang mga dapat mapatawad in the past and then parang you need to close that chapter.
Meron ka daw mga bagay in the past na pabalik-balik or nagiging hadlang sa kung ano mang meron ka this time. At yun yung struggles mo eh. Someone or something is coming back and you need to really tell that person, sorry, pass na to, no? So, kailangan talaga isara yun para hindi ka na masugatan ulit or damhin mo ulit yung pain na nag-i-stretch na ng sobra. Para ka ng ano yun? Para ka ng goma na ginaganon pa ng ginaganon. Kaya medyo masakit kapag tumatagal. So make sure na you are actually making a dot or period pagdating sa past. Pero para po sa ibang Aries dyan, kitang-kita ko rito, there will be reunions. Whether school reunions, family reunions, no? And the nostalgia feeling will give you parang comfort and happiness. So panahon to para magbalik tanaw para sa mga masasayang bagay, no? At hindi para sa mga nega, okay? Kitang-kita ko rito someone in the Aries sphere, no? May nakita ako na may makikipagbati ka with someone in your life and tatalikuran mo na kung ano yung nangyari. Parang pareho na kayo mag-move on, pareho na kayong lalarga. Para naman po sa ibang Aries dyan, sabi na yung spirit guides na kailangan mo daw magpatuloy pa. I don't know why. Maaari may problema ka ngayon sa pera and career and your spirit guides are telling you, relax ka lang. Huwag mo masyadong dibdibin kung ano man yung problema sa pera and career. Narinig ko matatapos din yan. So don't make drastic changes or bugso ng damdamin, no? Kailangan daw kalamayan mo yan in order for you to make sure na maayos ang tapos ng issue na ito. Okay? Clarify natin yan. The Six of Cups is being clarified by the Five of Swords. Yes, marami kang iniisip na mga issue, mga kanegahan, no? Minsan nakakasagabal din yan sa peace of mind mo. And sobra-sobra na yung pain na inaasikaso and you don't seem to find a way para matapos. Pero sabi ko nga sa inyo, kung lahi ka nag-dwell sa negativity, ay talagang hindi matapos yan. Kaya you need to follow up with your happiness. Tingnan mo yung sa likod niya. Ikaw din yun, pero ang liit-liit. So, palakihin mo yung mga positive things na nasa buhay mo. Kesa isipin lagi yung mga nangyari in the past na nega. Now is the right time for you to step forward. To close that feeling or to close what happened. At panahon to para bigyan mong buhay yung mga magaganda kesa yung pangit. Okay? Meron din sa inyo, may reunion, may mga party, gathering, and parang masakit siya sa ulo, parang ayaw mo umattend, parang ganyan. So, nasa sa'yo magpapasya kung a-attend ka sa mga yan or hindi. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Knight of Swords. Sabi na yung spirit guides, napakalakas ng momentum mo this time, Aries, when it comes to your dreams, when it comes to your manifestations, when it comes to your prayers. Okay? Kita-kita ko rito yung lakas ng loob mo, yung sigasig mo, yung energy mo to fight and get it. Pero, kayo po yung pinapayuhan na yung spirit guides na wag magmamadali. Okay? Kasi kapag nagmamadali, minsan doon mo nakakalimutan yung mga maliliit na detalye na dapat mong pagtuunan ng pansin. Kasi yung mga detalyeng yan, kahit gaano yan kaliit, pag nakalimutan, malaki ang epekto niyan. Okay? So make sure, halimbawa, meron kang pinapasang dokumento, malapit na, kompleto na, makapasa mo na, makakahabol ka na sa deadline. And this is your dream, halimbawa. No? So, kailangan, kahit malapit na, dahan-dahan lang. To make sure that everything is right, everything is okay. Nakita ko rito na huwag mong pababain ng yung energy. The more na malapit ka na doon, the more that you really need your power para magpatuloy, no? Nakita ko rito na hindi ka mag-quit, hindi ka bibitaw, hindi ka aatras, talagang lalaban tayo para dito. Kasi nga sabi ko, dumaan na kayo sa medyo mahirap na parte, 'di ba? At unti-unti nang gumagaan ang lahat. So talagang kitang-kita ko rito na ayaw mong sayangin yung pagkakataon, which is good for you. Okay? Because you're gonna win. You're the chosen one. You are the right person this time to get this new blessing. So, kumbaga, ito na yung momentum mo. Ito na yung panahon mo. Ito na yung time mo. The Knight of Swords being clarified by the Three of Cups. Okay.
Three of Cups here are telling you, there are people in your life na maaring makapagpa-distract sa'yo. Maaring um, family member, kaibigan, katrabaho. Nakita ko rito na don't be distracted when it comes to mga partying. Alam ko na sinabi ko na kapag may reunion, baka yun ang inaalala mo kaya ayaw mo umattend kasi nga baka makasira siya sa gagawin mo or makahadlang, no? Pero December season kasi tayo eh, talagang gatherings and party-party ang buwan na ito. Pero nakita ko rito na you need to know your priorities, okay? Maraming mga tao ang maaring umagaw ng attention mo or magpaligaw sa'yo mula sa mga bagay na importante. So make sure this time, Aries, you know your priorities, you know what you want. And malakas ang loob mo na tumanggi sa mga bagay na alam mong hindi mo feel or hindi para sa'yo this month. Okay? Magkaroon ka ng tapang na mag-decline for some people. Okay? Especially kung busy-busy ka doing something else. Okay? In the area of what you need, in the area of your near future, meron po kayong Queen of Wands. In the near future, kitang-kita ko rito that you will feel empowered. I don't know why. Kitang-kita ko rito yung parang independence mo. Nakatayo ka sa sarili mong paa, meron kang sariling ginagawang negosyo or trabaho, you're minding your own business, wala ka nang pakialam sa iba, wala ka nang, hindi mo na binibigang buhay pa yung opinion ng ibang tao tungkol sa'yo. Parang very, very secured ka sa sarili mo. I'm seeing you very, very busy, but at the same time, kontrolado mo yung buhay mo. You're working on the day and then you're having your time on your own and then meron ka pang time for other things. And kontento ka sa ganong sistema because eto yung pinangarap mo eh. Matagal mo ring hinintay itong aspetong to. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakalaya mo eh. You're doing your own thing and you're doing what makes you happy. At naiintindihan mo kung ano yung mga bagay na talaga magpapaligaya sa'yo at ano yung totoo, ano yung peke. Okay? I'm saying here that whatever you're trying to do, hindi ka napapapigil sa iba. At hindi mo nahahayaan na may outside factor na makadetermine sa mga gagawin mo. You're very, very empowered. Very, very on your own. Kitang-kita ko rito. And like I've said kanina, you're gonna be more sociable than before. Parang kayang-kaya mo na humarap sa ibang tao at makipaghuntahan, makipagkilalanan. Hindi ka na katulad dati na parang nanliliit sa sarili. But now, you are really, really this confident beauty or confident person. So, congrats po. I-clarify natin siya. Queen of Wands is being clarified by the Seven of Wands. Yes, wala kang talagang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. You are actually on your own peaceful life. Tingnan mo naman, oh, nasa loob siya ng bubble. Pero kahit anong tusok ng mga kahoy, hindi siya bothered. Tahimik lang siya, kontento. At meron ka ng invisible harang against other people that you know is not for you. And ikaw, talagang buong-buo ka na. And alam mo kung ano yung sayo at ano yung hindi. Alam mo kung ano yung dapat mong gawin kumpara sa iba. Hindi ka na madaling ma-persuade o ma-peer pressure or mapanghinaan base sa ibang tao, which is good for you. I'm very, very happy for you. In the area of your challenge, you have inner balance. Yes. What you resist persists. What you accept transforms. Wholeness and duality. Kailangan dumabalanse mo yung mga bagay-bagay na dapat mong gawin sa hindi, na mga dapat mo tanggapin, mga dapat mong i-realize at aksyonan, no? Especially yung mga bagabagahe sa puso, sa damdamin. Kapag nabalanse mo na yan, everything will be fine. You also have spirit awakening. Yes, talagang nagigising na ang kaluluwa mo this time, Aries. When it comes to the right thing, when it comes to your enlightenment, and when it comes to the real deal pagdating sa buhay mo. Kumbaga nakadikit ka na sa realidad ng buhay. Nakita ko rito na kung ano yung mga marirealize mo na mga bagaheng dapat nang bitawan, you're gonna be closer to your dreams at wala nang hadlang patungo dyan. Okay? In the area of your challenge, meron po kayong the Two of Pentacles. Ngayong buwan na ito, Aries, kayo po yung pinapaalalahanan
ng iyong spirit guides na balansehin mo ang buhay mo. I know na very workaholic ka or really into the things na alam mong para sa'yo, sa katuparan ng pangarap, pero kailangan daw pahalagahan mo ang iyong sarili. Make time for yourself. Hindi pwedeng nakatutok ka lang daw sa isang bagay and then yung ibang bagay na importante ay baka makaligtaan mo na. No. Kailangan lahat yan natitignan mo. So, anong dapat mong gawin? You need to really have a system. Magkaroon ka ng schedule or tamang time management this month. Kasi nga sabi ko sa inyo, this is gonna be a very, very busy month because you're gonna realize a lot of things sa buhay mo. Nakita ko rin po dito, sabi na yung spirit guides, you need to really look into full detail ng iyong budget at kaperahan. Kailangan balansehin mo daw, bilhin lamang ang importante. Kailangan bantay sarado mo ang lumalabas sa pumapasok sa iyong pera. Okay? Sa trabaho naman, kayo po'y pinapayuhan na huwag ka nang mag-accept pa ng mga bagong obligasyon or task na hindi mo na kayang panghawakan dahil nakita ko punong-puno na yung schedule mo or mga inaasikaso mo. So, nakita ko rito baka mawalan ka ng lakas ng loob na tumanggi kapag hindi mo na kayang hawakan. So, make sure na you are responsible in whatever you're holding on at matuto kang humindi sa mga bagay na alam mong magiging pabigat sa'yo o pahirap sa'yo. I know mahirap yan sa work, mahirap gawin yan, pero kailangan eh. Because your performance will be affected kapag lahat tinanggap mo at hindi mo na pala kaya. Okay? Two of Pentacles. The Ten of Pentacles. Yes. Para mas tumagal sa buhay mo yung ginagawa mong yan, kailangan alam mo kung paano siya panghawakan. Alam mo rin kung ano yung mga bagay na dapat mong hawakan lang. Example, sa pamilya, no? Budgeting. Paghawak ng pera is important this month so that it will last hanggang sa dulo ng buwan na ito. Ganon din sa trabaho, kung marami ka ng hawak sa kamay, tapos tatanggap ka pala tatanggap, baka maapektuhan in the long run yung performance mo. Kaya learn to say no on things na talaga namang hindi na kaya para ikaw din ay tumagal at magkaroon ka ng mas matinong performance na hindi ka papaliya. Okay? So learn to have, limitations, kumbaga, para alam mo yung mga dapat i-priority. Okay? In your fortune, meron po kayong a breakthrough is at hand. Yes. I-claim mo to. Meron ka daw breakthrough. Talaga namang malalagpasan mo yung pinakamahirap na parte at patungo ka na sa katiwasayan. Congrats po. You also have discovering truth. Yes, ito yon with a judgment card. Meron ka daw marirealize sa totoo at talagang mga bagay na parang, gets ko na. And yung mga gets na yan, kailangan daw panindigan, kailangan daw akuin and take action. Okay? In your fortune, meron po kayong the Knight of Pentacles. Huwag kang mag-alala. Kung ano man daw ang pinaplano mo this month, Aries, when it comes to your pera and career, it will work in your favor. Okay? Kung meron kang inaasikaso ngayon, binubuo, iniipon, pinaghahandaan, huwag kang mag-alala. Magiging successful ang planong yan. Congrats po. Nakita ko rin yung magandang pag-andar. Walang antala, walang delay. And you're doing it and nakita mo na, good pala nagplano akong mabuti because it's gonna be fruitful para sa'yo. Congrats po. Okay? Knight of Pentacles. The Seven of Pentacles. Yes, talaga namang kakasabi lang natin, no? Kung ano man yung pinagplanuhan mo at binubuo mo ngayon, magbubunga yan para sa'yo. Aanihin mo ang magandang bunga dyan. So ngayon, kung meron kang pinaplano, Aries, when it comes to your pera and career, in your life in general, it will be fruitful para sa'yo. So congrats, i-claim mo to sa baba. My plan will be fruitful for me. I claim it, I claim it, I claim it. It will be yours. Congrats po. Like this video to activate this fruitful outcome energy para po sa inyo. In your divine messages, meron po kayong your dreams need a practical plan. Yes, itong goal na ito, itong pinag-pray mo, pinagdasalan mo, kailangan daw dito practical ang plano. Ano ibig sabihin nun? Dapat doable, attainable, reachable, kayang-kaya mong simulan today. Kasi kung hindi mo yan kayang simulan, ibig sabihin, hindi pa siya ganun ka-practical. So you need to remold your plan or your atake to make it practical, to make it doable for you. Okay?
You also have a personal issue reaches resolution. So, meron ka daw mga isyong personal, maaring health mo or issue mo with someone or sabi ko nga sa inyo, pagbabati, pag-aayos with someone, mahatapos na daw yung issue na yan. So, congrats po. In your divine messages, you have the Three of Wands. Sabi na yung spirit guides, huwag kang matakot mag-expand. Huwag kang matakot mag-grow. Kung meron kang hinihintay, hindi pwedeng nakatayo ka lang daw dyan. You need to make a move. Moving forward, not backwards. Okay? Very, very clear yan. Kailangan paabante, hindi pa atras. And kung meron man daw darating na bagong blessing, bagong pagkakataon, kailangan daw ikaw ay palaban. Ikaw ay really ready to take on that challenge because doon nakasalalay ang growth mo, ng kaperahan mo, ng career mo, at ng buhay mo with your family. No? So be brave daw this time to take on that challenge. Okay? Kasi merong paparating. So kapag dumating na ang blessing, hindi pwedeng pasarap na lang tayo or hayahay na lang. No. You need to really put more effort to make sure na yung paparating na blessing ay tumagal sa buhay mo. Okay? The Three of Wands. The Seven of Swords. Yes, huwag ka daw umiwas pa. Huwag ka nang mag-escape or huwag mo na daw layuan or i-avoid yung mga bagay na paparating. Because sometimes, kahit pangarap mo pa ito, you need to admit na minsan yung mga pangarap natin nakakatakot. Nakakatakot sundin, nakakatakot puntahan, nakakatakot ilaban. Pero kapag nandyan na at ramdam mo na ito na yung time mo, huwag ka na umiwas pa. Face it head on and do your best. Mag-isip ka ng mga bagong paraan para this time around, yung kwento ng buhay mo ay magbago na. Magbago for the better, ika nga. So, wag mong sirain yung magandang momentum and trust yourself even more. Okay? Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have a rabbit, too much concerned with sexual matters. O meron daw kayo mga usapin about gender or ibang tao, opposite gender. Naku, make sure na you're doing yourself favors and think, sabi dito, isipin mo lang yung sarili mo muna other than other people. Okay? You have claw, be careful, do not take risks. Sabi na yung spirit guides, mag-ingat ka daw kung meron kang mga bagong gagawin, bagong sisimulan. Hindi naman niya sinasabing huwag ka mag-risk. Ang sinasabi lang niya, paghandaan mo, magplanong mabuti, and then itimbangin bago ka humakbang. Okay? At paghandaan, di ba? Ang mga sundalo, hindi naman lalaban sa giyera yan ng walang bala, walang baril, di ba? Walang armas. So, dapat ganun ka din. May armas ka, prepared ka, ready ka. You have Lily, spiritual love. Wow. Meron daw po kayo na mayapang kamag-anak na kayo'y pinaprotektahan this time. Magsindi po kayo ng kandila mamaya or mag-pray kayo to give thanks to them. You have Diamond, you will be receiving or giving a precious gift. Wow! Makakatanggap ka daw ng magandang regalo or magbibigay ka ng regalo. Well, December naman, so i-accept mo lang yung mga blessing na yan. So Aries, ang inyo pong December pera and career outcome, you have, wow, Tower card. Things are changing for the better. Nakita ko yung magandang pagbabago. Makakalaya ka na from the pain from the past. Maliliwanagan ka na. Sabi ko nga sa inyo, bubuti na ang lahat and things will change. So don't worry. Kung kayo po'y dumadaan today sa hirap, sa problema, magbabago na yan. And you don't need to really nagkaroon ng agam-agam o pangamba because God is with you. Sabi ko nga sa inyo, you are the chosen one. Kayo ang, kumbaga buwan mo to. Things are better this month for you. Okay? Tower cards being clarified by the Empress card. Yes. Meron ka talagang binubuo, nilikha, pinapalaki, inaalagaan. And kung may mga pagbabago, kung may mga dapat ayusin, mga dapat baguhin, gawin mo na. So that whatever you're trying to create ay talagang maging much better pa at maging mas improving for you. Kailangan mo daw mag-adjust, kailangan mo daw maging flexible this time para kung ano man yung gusto mo ay maganap na. Okay, Aries? Yan po ang inyong December Pera and Career. Kung naka-resonate po kayo, comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching Gandulo Aries. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.